Ipinagpaliban ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa masamang panahon at matinding pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon sa Secretary of the Senate na si Attorney Renato Bantug, pansamantalang itinigil ang paglilitis at nagpatupad ng work from home setup para sa kaligtasan ng lahat. Pero maraming Pilipino ang naniniwalang hindi lang pagpapaliban ang dapat mangyari, kundi dapat na itong tigilan dahil maraming Pilipino ang nasalanta nitong mga nakaraang araw. At naniniwala silang dapat ito ang maging prioridad ng pamahalaan sa ngayon. Apo, tigil po muna. Para unahin muna yung mga nasalanta ng mga kalamidad sa mga baha po. Yun lang. Anong implikasyon nun para sa iyo, sir, bilang Pilipino na kapag inuna po na ang impeachment bago ang bagyo? Mapapabayaan po yung mga nangangailangan po ng tulong. Sa tingin mo, sir, parang Nakapokus po sila sa isang tao lang, hindi sa mga taong apektado sa baha. Para hindi na tayo bahain. Dapat tutukan talaga. Itigil na yung speech. Wala naman mangyayari sa mga ganyang bagay. Para sa iyo, ma'am, anong implikasyon nun kapag tinuloy pa rin yung impeachment kahit marami yung ginagawa? Parang wala silang pakialam sa taong bayan. Kahit bahain, basta maanuhan lang nila yung trial ni VP Sara. Pero may mga nagsusulong na hindi dapat maantala ang impeachment at mas lalo pa itong dapat ituloy kahit may krisis. Anila, bahagi rin ng mas malawak na problema ang dahilan kung bakit paulit-ulit nakakaranas ng matinding pagbaha ang bansa, tulad ng umunoy korupsyon sa mga flood control projects. Oo, ituloy! Bakit, sir? Dahil para matigil yung mga kurakot na yan. Oo, dapat talaga ituloy. Para mabawasan na yung mga pagnanakaw nila. Sa tingin ko po mas lalong dapat ituloy-tuloy po yung impeachment. No, hindi naman po siya mutually exclusive na dahil may emergency po yung bansa, ay titigil natin yung impeachment process kay Sara Duterte. Mababanggit ko ulit na higit lalong dapat natin siyang ituloy dahil ano ba yung manifestation, bakit tayo binabaha, bakit ba hindi maayos yung flood system natin sa bansa dahil nakurap yung ating pondo sa gobyerno. At isa sa mga pakananon ay yung reyna ng korupsyon na si Sara Duterte. Bukas, nakatakdang ipagpatuloy ang paglilitis laban kay VP Sara sakaling humupa na ang sama ng panahon. At hamon sa pamahalaan ang sabayang pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta at ang pagpapatuloy ng proseso ng pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.